Assalamualaikum po sa lahat po ng mga kapatid natin at sa lahat po ng mga subscribers ng Green Thumb TV. Mga ka-Green Thumb, magandang umaga po sa inyo lahat. Happy farming po. Nandito tayo ngayon sa area mga ka-Green Thumb kung saan ay kasalukuyang nag-harvest po tayo ng atin pong mga tubo. So doon sa nakaraang mga video kung saan ay ina-update natin yung atin po mga pananim na atsal ay muna tayo doon mga ka-Green Thumb kasi talo talaga tayo sa sobrang baba po ng presyo ng atin pong pananim na atsal. Ito po yung kung sino po yung nakasubaybay sa atin pong channel. Itong portion na ito mga ka-Green Thumb, itong hindi pa po na harvest, ito po yung dati pong taniman po natin ng atsal na kung saan ay nung itinanim natin ito nung nakaraang March ay nagkaroon po tayo ng intercropping dito ng mais na sige-sige. So ngayon mga ka-Green Thumb ay hindi pa natin siya hinarvest kasi nasa 10 months pa lang itong dito na portion, itong makikita po natin sa bandang harapan. Ayan. Pero itong dito mga ka-Green Thumb, ito ay pangatlong harvest na po ito. Itong dito. Yung portion na yan, yung sinasabi ko pong dating taniman po ng atsal, yan po ay hindi pa po natin na harvestan kahit isang beses. So bagong tanim po ito mga ka-Green Thumb. Kaya po hindi muna natin siya hinarvest kasi nag-aantay po tayo ng ulan sa susunod na mga buwan. Pag magkakaroon na po tayo ng mga pag-ulan, ito po ay dito po tayo kukuha ng mga binhi na ikakalat natin dyan sa atin pong hinarvestan ng tubo na ang variety ay 88. So ito po yung kagandahan mga ka-Green Thumb, itong variety na ito, ang Redken 87. Ito po ipapakilala ko po sa inyo. Itong Redken 87 mga ka-Green Thumb ay ito po yung variety na kung saan ay hindi gaanong ginangat-ngat ng daga. Yan. At saka malalaki. Yan. Ito po yung kanyang 10 months. Hindi pa po gaanong matataas. Pero kung haharbisin na, pwede na rin itong 10 months. Pero hindi lang natin hinarvest muna kasi nga dito tayo kukuha ng mga binhi dito sa bandang dulo na kung tawagin dito ay tarag. So kukuha tayo dito ng pangbinhi, tas ikakalat natin doon sa ating hinarvestan ng 88 na variety. Yan, itong 88 na variety mga ka-Green Thumb, ito po yung kulay green, no? Masyado po siyang malambot at mabilis po siyang lumaki. Fast grower po yung 88. Kaya papalitan natin siya ngayon ng Redken 87. Kasi itong Redken 87 mga ka-Green Thumb, ang tamang gulang po nito bago natin i-harvest ay 1 year above. Pwede siyang umabot ng 14 months to 15 months. Yan po yung nasubukan ko na pong edad nitong Redken 87. Ay hindi po ito basta-basta na overage. Sinasabi pong overage yung tubo mga ka-Green Thumb. Ang mangyayari po kasi lalong-lalo na pagka yung variety po natin ay yung 88, yung tinatawag doon sa Occidental na sweetkin, ay masyado pong mabilis siyang lumaki at saka paborito po ng mga daga yon. Lalong-lalo na dito sa ating area ay wala po tayong katabi na mga nagtatanim ng tubo. Yan, mga gubat po yan, paikot talaga yan. Ayan. Ayan.
Kaya sulong-sulo natin yung mga daga kung sakaling aatake po sila, ay hindi po sila madidivide doon sa ibang nagtatanim ng tubo. Dahil ang area na ito ay timberland po ito. Napakarami talagang mga daga dito. Kaya pagka meron po kayong area na katulad po ng ganito na solo nyo po, wala po kayong mga katabi na nagtatanim ng tubo, piliin nyo po itong Redken 87 mga ka-Green Thumb, dahil matibay po ito sa mga daga, at saka pwede po ito kahit lalampas pa ng 1 taon, hindi po siya basta-basta na mamatay. Dahil yung ibang portion dito mga ka-Green Thumb, itong unang hinarvest natin dito sa kabila ay ito po ay 88. Yung portion na yan, yung naharvesta na, papalitan natin yan sa susunod na buwan itong ganito pong variety Redken 87. Ayan. So sa lahat nga po pala ng mga nagtatanim po ng atsal dyan, so tiis-tiis muna tayo mga ka-Green Thumb. Alam kong ang dami talagang nalugi sa project na yan, sa pananim na yan mga ka-Green Thumb. So alhamdulillah, dahil may iba tayong mga crops na pwede pong saluin niya yung atin pong talo doon sa isang project. Kaya hindi natin gaanong ramdam yung crisis doon sa isa nating pananim. So balik tayo po dito sa ating pong Redken 87 mga ka-Green Thumb. Ito po ay bagong tanim. Yan, ang dami niya na po, oh, makapal na po yung kanya pong mga puno. Yan, 2 beses lang po tayo nag lagay dito ng pataba. Hindi po siya ganong matakaw sa pataba, hindi katulad ng mga gulay na halos every 10 days. Yung iba nga ay naglalagay po ng pataba every week, lalong lalo na pagka dadala na po siya ng mga bulaklak at saka mga bunga. Pero itong tubo mga ka-Green Thumb, kahit 2 beses lang tayo maglagay ng pataba, okay na po mga ka-Green Thumb. Ang ano lang nito mga ka-Green Thumb, annual po yung harvest natin. Yan, so every year saka natin i-harvest. So sa mga nagbabalak magtanim ng tubo, pagka hindi po ganong accessible yung area, o kaya mag-aantay pa tayo ng mataas-taas na init, mga ilang buwan na tag-araw, saka mapasok ng mga truck yung atin pong area, ay piliin po natin yung variety na yung matibay po sa mga daga, at saka pwede ma-overage. Itong Redken 87 mga Green Thumb ay tested ko na po ito. Napakaganda pa ng kanya pong mga puno. Yan, malalaki. Oh. So matagal-tagal rin ako hindi nakapag-upload mga Green Thumb, kasi busy tayo dito sa pagpapaharbis ng ating mga tubo. So ganyan na po ka dikit-dikit yung kanya pong mga na-harvest nila, oh. Yan, ang dami. So naka-fresh skin tayo dito kasi nag-brushing tayo nung nakaraang linggo bago natin hinarvest. Kaya naka-fresh skin tayo. Yan, so yun lang po muna mga ka-Green Thumb, ano. Sana po ay may natutunan po kayo sa akin pong video, at subaybayan nyo po yung aking mga susunod na mga video para magiging updated po kayo mga ka-Green Thumb. Huwag nyo pong kalimutan mag-like at mag-subscribe
at paki-hit na rin yung notification bell para po ma-update po kayo sa bago ko pong mga i-upload na mga video. Yun lang po muna mga ka-Green Thumb. Assalamualaikum po sa inyong lahat. Happy farming.